Habang umuusad ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, muling nagsalita si Attorney Harry Roque kaugnay sa kanilang motion to dismiss. Kasabay ng paratang niyang may bribery o panunuhol sa ilang kongresistang pumirma sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Jane Codnita magpapalita. Formal lang naghain ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ng motion to dismiss o kahilingang ibasura ang kasong kinahaharap ng dating Pangulo. Ayon kay dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, isinampang nasabing motion makalipas ang 50 araw. Isa itong hakbang na ayon sa kanya, sanay naihain agad upang mas mabilis ang pag-usad ng proseso. Dagdag pa ni Roque, malinaw ang batayan ng motion ng kampo ni Duterte. Wala nang jurisdiksyon ng ICC mula nang opisyal na mag-withdraw ang Pilipinas noong 2019. Sa wakas, naihain na po matapos ang 50 kaaraw itong motion to dismiss, no? Na sana ay naihain ng mas maaga dahil kung ako si Tatay Digong at dahil siya na may naging amo ko, alam ko po na ayaw niyang manatili sa kulungan maski isang araw lamang. Ganun pa man, bagamat 50 araw na nakalipas, naihain na sa wakas itong motion to dismiss na ito na nagsasabi na dahil nasimula ng preliminary investigation sa ikalawang taon matapos na i-deposit ang instrument of withdrawal ay wala na jurisdiction ng ICC. Now, inaasahan natin na ang sentro ng issue nito kung ano ba yung tinatawag na preliminary examination na nasimulan nung kauna-unahang pagkakataon na nag-withdraw tayo. Isinusulong ng kampo ni Duterte na ang ginawang preliminary examination ng ICC bago pa man nagsimula ang preliminary investigation ay hindi dapat kilalanin bilang formal na bahagi ng legal na proseso, kaya hindi raw ito maaaring gamiting basehan sa pagpapatuloy ng kaso. Ang preliminary examination kasi sa paninindigan ng kampo ni Tatay Digong ay hindi po kasapi sa formal na proseso ng hukuman. Dahil lang hukuman, yung trigger ng jurisdiction ng hukuman, sa kauna-unahang pagkakataon ay mangyayari lamang kapag humiling po ng leave para magsimula ng preliminary investigation at ito po yung naganap sa ikalawang taon na matapos magbitiw ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Para kay Roque, sapat na ang 10 araw na palugit upang makapaghain ng tugon ang prosekusyon. Ngunit anya, tila mabagal ang takbo ng proseso sa ICC. Umaasa si Roque na agad itong dedesisyonan ng hukuman bago sumapit ang Setyembre, ang inaasahang panahon ng confirmation of charges. Samantala, gumugulong din ang usapin online hinggil sa kontrobersyang kinasasangkutan ng ilang kongresista na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binigyang din ni Roque na hindi makatarungan kung ang paglagda ng mga mambabatas ay dahil lamang sa takot na mawalan ng ayuda o pondong nakalaan sa kanilang distrito, lalo na't ang pondo ay galing sa mismong kaban ng bayan. Malinaw po kung ang kanilang idadahilan ay para wag mawala yung benepisyo di umano, yung mga programa na ang pondo naman ay galing sa taong bayan, kaya sila po ng impeachment. Malinaw po yan na yan po ay bribery. No? Sa lahat po ng tumanggap ng ayuda at iba pang mga biyernes galing sa gobyerno kapalit ng pagpirma doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte, lahat po sila ay mga magnanakaw. Ayon pa sa kanya, hindi sapat na dahilan ang pangambang mawala ng suporta sa nalalapit na halalan upang ipagpalit ang prinsipyo ng patas at makatarungang proseso. Giit ni Roque, kung may mga kongresistang tumanggap ng pondo o anumang pabor kapalit ng kanilang pirma, malinaw itong paglabag sa batas. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga mambabatas na isinasangkot sa issue. Ngunit nananatiling mainit ang issue sa publiko, lalo na sa social media, kung saan kabi-kabilang batikos ang natatanggap ng mga sangkot na kongresista. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.